tuloy-tuloy tayo mga kabombo sa pagbabahagi pa ng ating mga balita. Welcome sa aming programang Bombohanay Big Time. Abay, ito po muli si Bombo Kiarliado. Samahan nyo akong muli mga kabombo hanggang mamaya alas 10 ng umaga. Sige, wag na nating patagalin pa. Kapiling na po natin sa linya ang ating huli po nating bisita ngayon virtually para pag-usapan naman mga kabombo kung kumusta yung kanilang paghahanda. Kasi next week na, kung hindi ako nagkakamali, yung Brigada Eskwela and siguro yung enrollment para naman sa mga mag-aaral sa high school and sa elementary. Okay, sige, pag-usapan natin ang mga mangyayari ngayon next week mga kabombo together with our guest ngayon. Sige, eto i-welcome na po natin si Attorney Salvador Bogs Pilingon, ang DIO o Division Information Officer po ng DepEd Camarines Sur. Magandang umaga po, Attorney Bogs. Welcome ulit sa amin pong program. Bati muna kayo, Attorney, sa atin pong mga viewers and listeners po ngayon. Go ahead po. Yes, magandang umaga, Bombo Kier, and of course sa lahat ng nakikinig ng programang ito ng Bombo Radio Naga. Isang mapagpalang Sabado po sa lahat. Okay po, yun. Pag-usapan natin, Attorney, ano na po yung ating mga paghahanda para po sa Brigada Eskwela and siguro sa enrollment next week, Attorney, kasi malapit na yung pasukan. Attorney Bogs. Yes, sa unang linggo ng June ay naka-schedule po yan na Brigada Eskwela na para sa paghahanda po natin ng opening of classes sa June 8, school year 2026-2027. Napakabilis na po niyan. Kaya yung ating pong mga paaralan ay gusto natin na maihanda na sa Lunes hanggang sa Biyernes ng buong linggo upang sa ganoon pagdating tagalaga ng Lunes, Bombo Kier ay handang-handa nang i-welcome ang mga mag-aaral natin para sa panaunang taong 2026-2027. Okay po. Sa mga magbibrigada, Attorney, ano ba yung mga kailangan nilang dalhin? And ano bang oras, Attorney, magsisimula yung Brigada Eskwela, Attorney Bogs? Ayan, sa atin naman po ay voluntary yan. So ibig sabihin kung pupunta po doon sa ating pong mga paaralan, maging handa po tayo na ito po ay volunteer nating gagawin yung paglilinis, pagkukumpuni, pagsasaayos ng mga gamit doon po sa paaralan. So sana po ay ready din tayo na magdala ng mga gamit na kakailanganin para doon po sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela. Otherwise kasi Bombo Kier, kung pupunta doon na hindi rin handa, baka wala rin po tayong maiambag o magawa kung wala rin po tayong mga dalang gamit. Kaya mabuti Bombo Kier na makiko-coordinate sa ating pong mga schools kung ano ang priority kasi sa kasalukuyan dapat ang mga schools din Bombo Kier ay meron ng mga inihandang mga gagawin o mga nailista na yung mga priority gagawin sa paaralan ngayon pong Brigada Eskwela. Otherwise kasi wala, mag-aasahan din po Bombo Kier yung mga pupunta kung walang mismong nakalatag na mga gagawin sa loob ng paaralan. Okay po. Tapos ito pa, Attorney, maisunod kong tanong. Sa mga magbibrigada bukas, paano kung sabihin, Attorney, hindi na ako maglilinis, magbabayad na lang ako. Pwede ba yun, Attorney? Ayan, it's a big no-no po kasi ayaw natin na masabi na ang brigada ay nababayaran din lang naman pala niya yan at kung ano pang mga negatibo patungkol sa pagbibigay ng pera sa tuwing may Brigada Eskwela. Kaya kung kayo po ay merong mga naisin, halimbawa gusto nyo rin lang naman magbigay ng pintura, dalhin nyo na po ay pintura. Gusto nyo maayos yung mga upuan, mga silya ng mga bata, kailangan ipako at medyo mga problema na magdala na po kayo ng pako na mga ilanganin. Hindi na po yung cash at nang sa ganun ay hindi na magka-problema dahil baka sabihin kung saan napunta yung cash na ibinigay. So mas maganda po yung mga materialis na or in-kind na ang ating pong dadalhin and mas maganda Bombo Kier yung ating mga sarili ay available para po dyan sa Brigada Eskwela. Opo. Paano, Attorney, yung yung mga estudyante halimbawa sa elementary walang magulang? Halimbawa, hindi naman natin inaasahan may trabaho o yung iba
pumanaw na yung magulang. Paano yun, attorney? Sino kaya ang pwedeng magbrigada doon, Attorney Bogs? Meron naman Bumbukir mga nakalista na mga guardian. So yung mga guardian ay pwede rin na siyang mag-conduct ng brigada at nang sa ganun ay meron ding representation para doon sa bata. Pero kung talaga pong wala, kasi minsan may mga estudyante talaga tayo na ipinagkatiwala lang sa kung kanino, yung iba ay itiniwala sa mga orphanage. So yan po yung mga dapat din po natin na i-consider na ang brigada ay una, hindi po, ito po ay voluntary activity po natin sa Department of Education na naglalayon na karoon tayo ng tinatawag na voluntarism, yung pagsasama-sama na pag nagkaisa tayo, mas mapapagaan ang gawain. So, yun po ang ating mga pwedeng gawin na yung mga wala, magiging katuwang tayo, lalo na doon sa mga bata na halos walang magbrigada dahil sa tulad ng mga circumstances na wala ng magulang or inilagak lang sa mga orphanages. Okay po, opo. At ano sila, attorney? Maghapon ba sila na maglilinis, attorney? O meron lang oras, Attorney Bogs? Since ito nga, Bumbukir ay voluntary, so pwede po silang mag-set ng oras nila. Yung magbo-volunteer, pwede sila magsabi doon sa eskwelahan kung hanggang ilang oras sila available. Pwede rin yan as early as possible para wala pang mainit na lalo na ngayon Bumbukir, alas 10 pa lang, sobra na talaga ang init ng panahon. So yun po yung mga consideration. Pwede po sila magsabi sa paaralan kung ilang oras sila available na mag-volunteer work doon po sa school na napili nila. Okay po yun. At ano, attorney, yung mga ano dito, mga lilinisin na specific? Halimbawa, may sirang classroom. Ano ba yun, attorney? Aayusin? Mga ganon? Or nakapokus lang sa pag-maintain po ng kalinisan, Attorney Bob? Iba-iba Bumbukir, merong mga, yung iba nagkukuskus ng bato para muling tumingkad yung mga kulay. Yung iba naman ay nagkukumpuni ng mga sirang silya kasi kailangan ay may mga nakausli ng mga pako o di kaya naman ay wala ng pako kaya medyo pagiwang-giwang na yung upuan, nilalagyan ng mga nilalagyan ng mga pampatibay. Ang iba naman ay naglilinis lang ng classroom, yung iba tumutulong sa pag-aalis ng mga cobweb or yung mga nakikita minsan sa bubong ng mga paaralan. Yung iba naman ay nag-garden or inaayos yung garden, naglilinis ng garden, gulayan sa paaralan. Ang iba naman po ay namimintura ng ating pong mga mga classrooms, at yung iba naman ay nag-volunteer para magpakain, yung iba ay nagluluto. Yung mga ganoon Bumbukir, lahat po yan ay welcome sa loob po ng paaralan kapag may brigada eskwela. Okay po. And ito, attorney, balikan ko kanina na mention nyo na na volunteer itong brigada eskwela. So ibig sabihin, attorney, okay lang kahit hindi magbrigada, Attorney Vogs? Kung talagang may rason Bumbukir na hindi makakapagbrigada dahil nga ito ay voluntary system natin sa department, sabi nga niyan walang brasuhan, pero syempre ini-encourage. Kaya it's more on encouragement, early pa dapat ay nagkaroon na ng pag-anunsyo ang mga paaralan upang sa ganon yung mga parents, mga volunteers who are actually working, pwede na nilang maiset or mailagay sa kanilang mga kalendaryo na sa panahon na to magbibrigada sila. Kami nga Bumbukir na mga non-teaching or yung mga wala na sa paaralan, we also have scheduled at least a day na mag-adapt kami ng isang paaralan kung saan kami mag-volunteer para po sa brigada eskwela. So yun po yung mga pwede rin namin na maituwang bilang mga non-teaching na makatulong kami sa mga paaralan po natin sa paghahanda ng PASPAT. Okay po yun. Very well said, attorney. So dito, attorney, pagdating naman sa sa enrollment, kumusta dito, attorney, yung update? Ano naman ang sistema dito, attorney? And kailan ito, Attorney Bogs? Meron kasi tayong automatic enrollment Bumbukir. Yung ating pong mga estudyanteng dati nang naka-enroll sa paaralan na yan,
considered as automatically enrolled sila for the next school year. Kaya nga minsan nagtataka din tayo bakit meron pang mga reklamo na di daw ini-enroll ang kanilang mga mag-aaral, ang kanilang mga estudyante, ng mga nagrereklamo yung magulang dahil daw kailangan pang kunin yung marka, hindi daw ma-transfer sa next grade level kasi yung marka di pa nakukuha, kailangan pa mag-clearance. These are wrong notions po kasi meron tayong automatic enrollment doon sa mga mag-aaral na dati nang naka-enroll sa paaralan na yan. Kaya halimbawa, grade 1 yung bata, automatic po yan kung promoted yan sa grade 2 dahil wala siyang bagsak na 3 or mahigit pa, mapupromote yung bata, automatically mai-enroll din po yung bata. Hindi na po nila kailangan pa ng magki-clearance, magkukuha ng kung ano-ano pa dahil po automatic enrollment. Now, nung nakaraang January, meron tayong early enrollment. Yun lang po ay para sa grade 1, kinder, grade 11 at saka grade 7. Yung mga wala pa po sa school ng public school na di pa na ipatatala, yun po ang in-enroll natin at saka yung mga transferee Bombokier. Kaya sana malinaw yan upang sa ganun yung mga mag-aaral na problema, bakit mamumroblema pa naka-enroll naman na pala sila. Pero kailangan nilang kumuha ng marka para makita nila kung ilan yung naging marka nila sa isang particular na subject area. Okay po. So ibig sabihin pala, attorney, kumbaga madali na ngayon, wala na yung mga dating proseso na magpapapirma pa ng clearance, pupunta pa sa mga advisory, ayon sa mga advisor, magpapapirma, tapos mag-i-enroll, wala na yung ganun, automatic, attorney, enrolled na siya, attorney. Oo, ginawa ng gobyerno ng Department of Education na mapadali ito upang sa ganon walang rason na walang mag-aaral ang hindi nakapag-aaral dahil dyan. Kaya wala po dapat na reason na ngayon ang mga magulang as well as yung mga bata na di naka-enroll, paparalakad-lakad lang dyan sa barangay ay kasi di po anya nakukuha yung marka, walang pambayad. Wala dapat pong ganoon na mga reason kasi yan po ay automatically ini-enroll din. Okay po. Paano, attorney, yung halimbawa, di ba, doon sa dati niyang klase, paano, attorney, kung may mga obligation pa siya, may hindi pa nabayaran, may hindi pa nakukomply na requirement? Ano yun, attorney? Promoted na din kahit ganun yung sitwasyon, attorney? Yung ating pong, kung meron silang mga parents agreement, doon po yan sa parents. Hindi po dapat noon apektado yung mga anak. Kasi yung mga anak, ang dapat lang nilang trabahuin, mag-aral. Hindi po dapat nakasalalay sa kanila kung meron mang mga usapin yung mga magulang na napagkaagrihan as part ng kanilang organization, as PTA organization. So sa kanila po yun ng mga magulang. Hindi po dapat nun apektado ang ating pong mga mag-aaral na mapupromote sa next grade level simply because merong mga bayarin yung magulang na nag-agree dun sa kanilang organization. So yan po dapat ang mga inaalis na natin na hindi po dapat apektado ang mga mag-aaral ng mga bayarin o usapin na napag-agrihan kung meron man ng PTA. Kaya yan po dapat Bombokier ay malinaw upang sa ganun ang mga bata naman talaga, mga estudyante natin, focus lang sa pag-aaral. Okay po yun. Paano, attorney, yung incoming grade 7 ngayon mag-i-enroll? Automatic, attorney, enrolled na sila kasi di ba grade 6 sa elementary. Tutungtong na ng grade 7 ngayon. Ano yun, attorney? Automatic enrolled na siya? Attorney Bob. Yun dapat Bombokier yung nagpatala doon sa early registration noong January. Ngayon, kung hindi pa sila nakapag-enroll doon, di pa sila nakapag-early registration noong January, di pa yun na-capture. So pwede pa sila pong humabol ngayong Brigada Eskwela, ngayong panahon ng pagbubukas. Pwede pa po sila na makahabol, makapagpalista sa pinakamalapit na public school na gusto nilang mag-aral ng high school or kahit yung mga transferee Bombokier, ganoon din. Pwede na nilang gamitin itong Lunes hanggang Biyernes kasabay ng Brigada Eskwela para makapagpatala doon sa eskwelahan na nais nilang pasukan. Opo. Paano, attorney, kung may failing grades doon sa previous na grade niya? Ano yun, attorney? Talagang promoted pa din for next level ngayon, attorney?
Nakalagay naman sa ating grading system, Bombokier, na kapag ang bata ay merong dalawa o isa na failed, kailangan niya yun i-undergo ng dapat sinabay niya na ngayong summer o di kaya yan gagawin yan, Bombokier, sa first week ng first few weeks ng bukasan ng klase or sa pagbubukas ng klase para yung bata ay makapag-remedial. At ang sa ating kasing grading system, Bombokier, pag di ka nakatatlong bagsak or higit pa, hindi ka mariretain. Conditionally pass ang tawag, Bombokier. Kung meron kang bagsak na isa o dalawa, conditionally pass. So ibig sabihin, pasado ka pa rin. Yun nga lang, you have to undergo remedial instruction either dapat ngayong summer or on the first few weeks of the coming school year. Okay po. At ito, attorney, mga maipahabol ko na lang, attorney, tanong, ngayong darating na pasukan, siguro sa June 8, ano, attorney, yung ano, kasi di ba implemented na, attorney, yung trimester system. Ano na ngayon, attorney, yung magiging setup sa pag-aaral ngayong first day of school sa darating na June 8, attorney? Ayan, sa June 8, Bombokier, meron na tayong tinatawag na parang mga welcoming activity ng mga paaralan. Kung dati, first day of class, dapat ay first competency na kaagad. Magtuturo na kaagad ng unang lesson, ng unang asignatura na na-assign, tapos yung unang competency tuturo na. Ngayon, merong getting to know each other sa first week ng ating pong pagpasok ngayong bagong trimester system ng Department of Education. At sa ganitong paraan, pwede nang ilatag ng mga paaralan, ng kanila pong mga guro at saka ng kanilang mga mag-aaral, yung tinatawag na rules na dapat na sundin doon sa loob ng klase, maging sa loob ng paaralan. Kasi part na yon na pwede nang ilatag nila doon ano ang mga do's and don'ts na pwedeng gawin at hindi gawin sa loob ng paaralan. So sa first week ng pagbubukas ng klase, under the 3-term calendar ng DepEd, yun po ay pwede nilang gawin nang sa ganun ay ma-aware yung mga mag-aaral ng dapat nilang malaman sa loob ng paaralan. Okay po yun. So bago tayo, attorney, magtapos, siguro mga mensahe natin o may iwan nating mensahe, attorney, sa mga magulang na magbebrigada next week. Ano yung mga, may nakalimutan akong itanong, may gusto kayong idagdag, attorney? Sige po, ibigay ko po sa inyo ulit, attorney, ang linya. Muli na is po naming imbitahan ang ating pong mga stakeholders, whether you are in the public or in the private sector, kayo man po ay internal or external stakeholder ng mga paaralan, na mula po sa Lunes ay magbubukas na naman po ang ating Brigada Eskwela para sa paghahanda po natin yan sa pagbubukas ng klase sa June 8, 2026. Inaasahan po namin ang inyo po muling pakikiisa sa amin upang ito ay matagumpay na maisagawa sa ating pong mga pampublikong paaralan. Maraming salamat, Bombokier, sa pagkakataong ito na muli ay ma-share namin sa pamamagitan ng inyo pong istasyon ang mga programang ito ng Department of Education sa Camarines.